Kabanata 961. Habang tinitingnan ng panahon, mukhang may paparating na malakas na bagyo. Nasa bahay ang mga gamot mo. Kakayanin mo ba kapag bumuhos ang malakas na ulan? Nag-aalala si Morgan. Ayos lang. Nandito ang earplugs ko. Dapat nating ituon ng atensyon sa paghahanap kay Dr. Felch. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas si Ellie. Ngunit, bigla na lang may sunod-sunod na putok ng baril na pinaputok sa kanilang sasakyan. Miss Lindbergh, mag-seatbelt ka. Pinabilis ni Morgan ang pagmamaneho para makalayo agad sa mga umatake. Ngunit may mga patibong pala sa daan nila. Ang sasakyan ay bumangga sa gubat matapos tamaan ng isang malaking bato. Nako, sana off-road na sasakyan ang ginamit ko. Nakakagatlabi na sinubukan ni Morgan na i-reverse ang sasakyan para bumalik sa kalsada. Pero naipit ang isang gulong sa kanal sa gilid ng kalsada. Binaba ni Charlotte ang bintana sa gilid. Ayos lang, kalma ka lang. Huwag kang lalabas ng kotse. Patuloy mo lang subukan i-reverse ang sasakyan. Opo, patuloy na nag-reverse si Morgan. Samantala, nagpaputok ng baril si Charlotte pabalik sa mga umatake. Sa galing ng kanyang pagtutok, napatumba niya ang ilan sa mga ito. Pero hindi yun sapat dahil napakarami nila. Nang mapansing hindi na makaalis ang kotse, lumapit na ang mga kalaban. Tumawag ka ng saklolo, utos ni Charlotte. Opo, ngunit bago pa man makatawag si Morgan sa mga tauhan niya sa Northridge, may dumaan na bala sa bintana at tinamaan siya sa balikat. Sigaw ni Morgan. Morgan! Agad siyang hinila ni Charlotte pababa para makaiwas sa mga putok. Kumapit ka lang. Itinulak ni Morgan si Charlotte palayo. Miss Lindbergh, tumakas ka na. Hindi na tayo makakaalis gamit ang sasakyan. Puno ng patibong ang lugar na ito. Inaabangan na talaga tayo. Tama ka, hindi nila ako papatayin. Mahalaga akong bihag para sa kanila. Ngunit, bago pa matapos ni Morgan ang sasabihin niya, biglang naglabasan ang napakaraming pulang laser na tumutok sa kanila. Napahinto si Charlotte sa gulat dahil sa mga pulang laser. Sa isang iglap, napalibutan na siya ng maraming tao. Nahuli rin kita, Charlotte. Isang pamilyar na boses ang narinig sa mga nasa paligid. Zara, sigaw ni Charlotte. Matagal nang naghihintay si Zara sa Broken Hill para sa pagkakataong ito na lusubin si Charlotte. Sinadya niyang paalpasan si Sharon para malihis ang atensyon ng mga tauhan ng pamilya Lindbergh. Pagkatapos, nagtago siya at nagabang hanggang sa dumating si Charlotte. Lahat ay ayon sa plano. Sino na ang tumatawa ngayon, ha? Ngumisi si Zara, pero bago pa siya makalapit kay Charlotte, may mga jeep na dumating at biglang sumulpat sa eksena. Miss Knock, lumayo ka. Sigaw ng mga bodyguards. Tinangkang umiwas ni Zara sa jeep na paparating, kaya siya ay nahulog sa kanal. Bumaba mula sa mga jeep ang mga bodyguards ng pamilya Knock at nagsimulang makipag-barilan sa mga tauhan ni Zara. Tulungan niyo ako, galit na utos ni Zara. Tinulungan siya ng ilang bodyguards na makaahon habang patuloy na nagpapaputok sa mga kalaban. Matindi ang labanan ng dalawang grupo. Sa gitna ng kaguluhan, inutusan ni Zara ang mga tauhan niya. Dakpin si Charlotte, kailangan ko siya ng buhay. Talo ako kung magtatagal pa ang labanan na ito. Kailangan ko siyang kunin at umatras na. Opo, Miss Knock. Agad lumapit kay Charlotte ang ilan sa mga tauhan ni Zara. Takpan niyo ako, sabi ni Zachary sabay talon palabas ng jeep at tumakbo kay Charlotte. Samantala, isa sa mga tauhan ni Zara ang bumasag ng bintana ng Rolls-Royce at hinila palabas si Charlotte mula sa sasakyan. Malakas siyang sinipa ni Charlotte bilang ganti. Mamatay ka, sigaw ni Zara habang tinutok ang kanyang baril kay Charlotte. Miss Lindbergh, sa kritikal na sandaling iyon, may isang taong sumugod sa harap ni Charlotte at sumalo ng bala para sa kanya. Bang! Natigilan si Charlotte habang tumalsik ang dugo sa kanyang mukha. Nang makabawi siya sa pagkabigla, nakita niya si Morgan na nakahandusay sa tabi niya. Isa pang bala ang tumama sa dibdib ni Morgan at labis siyang dumago. Kumibot-kibot pa ang kanyang katawan bago tuluyang nawalan ng malay. Tinitigan ni Charlotte si Morgan na parang wala sa sarili. Parang tinamaan ng bala ang kanyang puso. Biglang pumasok sa isipan niya ang alaala ni Mrs. Berry na binaril ni Sharon.
Sunod-sunod na rin ang pagbalik ng iba pa niyang malulungkot na alaala. Nababalot siya ng matinding galit at puot. Dahil sa sobrang tindi ng emosyon, sumakit ang likod ng kanyang ulo. Ang sakit sobra. Charlotte, sa wakas ay nakalapit si Zachary matapos makaiwas sa mga balang lumilipad. Sigurado akong maliligtas siya, huwag kang mag-alala, anya. Tawagin si Reyna agad. Opo, palakas ng palakas ang hangin, senyales ng paparating na bagyo. Dumating si Reyna kasama ang ilang tao at agad nilang tinulungan si Morgan. Kumusta siya? Tanong ni Bruce na puno ng pag-aalala. Kailangan na nating pumunta sa ospital ngayon. Malapit sa puso ang tama ng bala. Kritikal ang kondisyon niya. Agad inutusan ni Bruce ang kanyang mga tauhan na isakay si Morgan sa ambulansya. Tayo na, paparating na ang bagyo. Tinulungan ni Zachary si Charlotte na makatayo mula sa lupa. Bigla, isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw. Biglang nanigas ang mukha ni Charlotte. Itinaas niya ang ulo at matalim na tinitigan si Zachary. Ikaw, kasalanan mo ang lahat. Noong araw ng kasal natin, niloko mo ako. Nahiwalay ako sa sarili kong mga anak dahil sayo. Paano naging ganun kaduwag at malupit ang pamilyang Noct? Una, kinuha nila si Mrs. Berry sa akin. Ngayon naman, pati ang bodyguard ko ay gusto nilang kitilin ang buhay. Tahimik lang si Zachary. Nagsisimula na siyang makaalala. Zachary, pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Sumugod si Charlotte kay Zachary na may layuning patayin siya. Sa halip na umiwas, ipinikit lang ni Zachary ang kanyang mga mata. Isa pang kulog ang narinig. Tinakpan ni Charlotte ang kanyang ulo at sumigaw sa sakit. May dugo na ring lumalabas sa kanyang ilong. Charlotte, tinakpan ni Zachary ang kanyang mga tainga at sinubukang pakalmehin siya. Ayos lang ang lahat, ligtas ka. Bruce, kunin ang sasakyan, utos niya. Nililinis pa rin namin ang mga patibong sa daan, sagot ni Bruce. Hindi rin madala ni Reyna si Morgan sa ospital dahil sa mga patibong. Wala silang gamit, at aabutin pa ng 2 oras bago malinis ang daan ng mga bodyguard. Mas tumatagal ito. Hindi natin maililigtas si Morgan sa ganitong bilis. Ginoong Noct, bakit hindi na lang natin siya dalhin sa klinika natin? Nandoon ang kailangan nating kagamitan para gamutin siya. Sige, bilasan natin. Kailangan natin siyang iligtas anuman ang mangyari. Opo, agad na dinala ni Reyna si Morgan sa tirahan ng mga Noct. Sa gitna ng malakas na kidlat at bagyo, para na siyang hayop na nawawala sa sarili si Charlotte. Pasigaw siyang umiiyak habang sabunot ang sariling buhok. Mahigpit siyang niyakap ni Zachary para pigilan siyang saktan ang sarili. Ngunit hindi doon nagtapos ang pag-atake ni Charlotte. Kinamot niya ang braso ni Zachary at kinagat pa ang kanyang leeg habang pilit na kumakawala. Damaloy ang dugo at nabasa ang damit ni Zachary. May mga galos siya sa mukha, leeg, at likod ng kamay. Puro sugat ang katawan niya. Pero hindi siya lumaban sa pag-atake ni Charlotte. Nakakunot lang ang noo niya at hinayaan siyang gawin ang kahit anong gusto nito. Sa kalagitnaan ng gabi, nabalot ng kaguluhan ang tirahan ng mga Noct. Agad na dinala ni Reyna at ng kanyang medical staff si Morgan sa klinika para sa agarang lunas. Pinadala na rin ni Bruce ang ilang tao para linisin ang daan. Sabay din siyang nakipag-ugnayan sa ospital para magdala ng gamit at sumugod kaagad. Pagkalipas ng ilang sandali, nawalan ng malay si Charlotte. Halos himatayan ang lahat ng buhatin siya ni Zachary pauwi. Nagulat si Cynthia sa eksenang ito. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at nag-sign language. Zachary, anong nangyari? Bakit ka duguan? Nasugatan ka ba? Tabi dyan. Ni hindi siya nilingon ni Zachary. Mabilis nitong binuhat si Charlotte papunta sa kanyang kwarto. Maingat niyang inihiga si Charlotte sa kama at nilagyan ng soundproof headphones. Takot siyang marinig ni Charlotte ang kulog at muling maramdaman ang matinding sakit. Lumapit ang isa sa mga tauhan niya at nagulat. Ginoong Zachary, sabi ni Reyna, nawawalan na ng maraming dugo si Morgan. Dahil kulang tayo ng gamit dito, kailangan na siyang dalhin sa emergency room sa ospital ngayon. Malinis na ba ang daan? Tanong ni Zachary. Malapit na. Pwede na tayong bumiyahe gamit ang jeep. Dalhin na siya agad sa ospital. Hindi pwedeng may masamang mangyari sa kanya.
Alam ni Zachary kung gaano kaimportante kay Charlotte ang mga tao sa paligid niya. Ang pagkamatay ni Mrs. Berry ay isang malalim na sugat sa puso nito. Kapag may masama pang nangyari kay Morgan, tuluyan na siyang mawawalan ng pagkakataong ayusin ang lahat sa pagitan nila. Sige po, sagot ng tauhan at agad na ipinabot ang utos. Dahil ayaw ni Zachary na magkamali sila, siya na mismo ang sumugod sa ospital. Bago umalis, iniutos niya kay Mrs. Ralston, bantayan si Charlotte. Huwag papasukin ang kahit sino sa kwarto ko. Opo, Ginoong Zachary, sagot ni Mrs. Ralston habang tumango. Isara lahat ng pinto't bintana, bilin pa ni Zachary bago bumaba ng hagdan. Opo, pagbalik ni Mrs. Ralston sa kwarto ni Zachary, isinara niya ang lahat ng bintana, binuksan ang ilaw, at nanatiling nakabantay kay Charlotte. Punong-puno ng dugo ang katawan ni Charlotte, at walang malay. Nakakatakot ang itsura nito. Hindi alam ni Mrs. Ralston kung dugo ba ni Charlotte iyon, ni Zachary, o ng iba. Takot na takot siya, ni hindi siya makalapit. Pagkaraan ng ilang segundo ng pag-aalinlangan, pinunasan niya ng mainit na tuwalya ang dugo sa katawan ni Charlotte. Biglang may kumatok sa pinto. Napilitan siyang buksan ito. Nasa labas si Cynthia, may dalang dalawang nurse. Nagsinyas siya. Mrs. Ralston, nakita kong sugatan si Zachary. Dinala ko ang medical kit para gamutin siya. Miss Blackwood, wala si Ginoong Zachary. Umalis siya, sagot ni Mrs. Ralston, nakakunot ang noo. Umalis. Gulat na tanong ni Cynthia. Nagsinyas ulit siya. Nakita kong dumudugo siya ng husto. Saan siya pumunta? Hindi ko rin alam, sagot ni Mrs. Ralston. Ayaw niyang istorbohin si Charlotte. Hintayin mo na lang siya kapag bumalik na. Nag-sign ulit si Cynthia. Siya ba si Miss Lindbergh sa kama? Ito, nag-alinlangan si Mrs. Ralston, hindi siya marunong magsinungaling. Nasugatan ba siya? Tingnan ko lang, muling sign ni Cynthia. Trabaho ko ang alagaan ang mga pasyente. Grabe ang sugat ni Miss Lindbergh. Hindi ko kayang baliwalain ito na hindi man lang tinutulungan. Hintayin na lang natin si Ginoong Zachary, pagtanggi ni Mrs. Ralston. Bago siya umalis, sinabi niyang walang sinuman ang pwedeng pumasok sa kwarto niya. Pati ako, nainis si Cynthia. Pasensya na po, sagot ni Mrs. Ralston, ayaw na niyang palawigan pa ang usapan. Tinangka niyang isara ang pinto pero pinigil ito ng nurse ni Cynthia gamit ang paa. Nainis si Cynthia. Nagsinyas siya. Mrs. Ralston, kung mamatay ang babaeng yan dito, siguradong magkakagulo ang pamilya Lindbergh at Noct. At kung magbanggaan ang dalawang pamilya, ikaw ang mananagot. Ito, biglang kinabahan si Mrs. Ralston. Tumabi ka, titingnan ko lang, pinilit ni Cynthia ang pinto at pumasok sa loob. Hindi pwede, Miss Blackwood, pilit na pinigilan siya ni Mrs. Ralston. Biglang may sumigaw mula sa ibaba. Tita Ralston, anong nangyayari dyan? Tanong ng tauhan ni Henry. Iyon ay. Pupunta pa lang na sumagot si Mrs. Ralston nang biglang pumasok si Cynthia at ang mga nurse. Isa sa kanila ay sinubukang isara ang pinto. Anong ginagawa ninyo dyan? Nagmamadaling sumunod si Mrs. Ralston. Sinabi ni Ginoong Zachary na bawal pumasok sa silid niya. Umalis kayo rito. Mrs. Ralston, bakit ba kayo masyadong praning? Titingnan lang naman namin si Miss Lindbergh. Pinigilan ng dalawang nurse si Mrs. Ralston. Samantala, lumapit si Cynthia kay Charlotte sa kama. Medyo natatakot si Cynthia kay Charlotte dahil sa mga nakaraang insidente, pero nagkalakas loob siyang lumapit at bahagyang itulak si Charlotte. Nang matiyak niyang wala talagang malay si Charlotte, kumislap ang malamig niyang tingin. Sinampal niya si Charlotte at binigkas sa isip, tigilan mo na ang pagpapanggap. Bakit ba kailangan ng headphone nang walang malay? Habang sinasabi ito, inalis niya ang headphone ni Charlotte. Anong balak mong gawin? Umalis ka na. Nag-aalalang sambit ni Mrs. Ralston. Miss Blackwood, kung hindi kayo aalis ngayon, ipapaalam ko na talaga ito kay Ginoong Zachary. Hay nako, Mrs. Ralston, sinusuri lang naman ni Miss Blackwood si Miss Lindbergh. Bakit ka ba sobrang tensyonada? Pilit na hinahadlangan ng dalawang nurse si Mrs. Ralston. Samantala, inilabas ni Cynthia ang isang pilak na karayom at tinangkang itusok ito sa ulo ni Charlotte. Bang! Sa sandaling iyon, lumakas ang kulog sa langit.
Nagising si Charlotte sa lakas ng kulog. Bigla siyang dumilat at nakita si Cynthia na may hawak na karayom at tinutok ito sa kanya. Takot na takot si Cynthia nang masalubong ang nakakakilabot na tingin ni Charlotte. Kaya't wala na siyang nagawa kundi itusok ang karayom. Pero mabilis si Charlotte. Hinawakan niya ang kamay ni Cynthia at pinatalikod ito sa kama. Itinusok niya ang karayom sa mukha ni Cynthia. Napasigaw si Cynthia sa takot. Gulat na gulat sina Mrs. Ralston at ang dalawang nurse. Agad na lumapit ang dalawa at hinawakan sa braso si Charlotte. Muling kumulog sa langit. Hinawakan ni Charlotte ang leeg ni Cynthia, ayaw siyang bitawan. Ang dating maliwanag at malinaw na mga mata niya ay ngayon ay namumula sa galit na parang hayop. Bitawan mo siya. Dahil hindi maalis si Charlotte, sinubukan ng dalawang nurse na hampasin siya ng flower vase. Nagmadaling pinigilan sila ni Mrs. Ralston. Anong balak ninyong gawin? Tumabi ka riyan. Magulo na ang buong silid. Biglang may malakas na sigaw mula sa labas, dakpin siya. Agad na sumugod ang ilang bodyguard at pinigilan si Charlotte pero patuloy pa rin siya sa pagwawala. Parang kabayong nakatakas sa tali si Charlotte. Hindi siya madaling mapigil. Bilis, kayong lahat. Sigaw ni Henry. Nagmadali ang mga bodyguard na idiin si Charlotte sa sahig at itali pa siya. Grabe na ito. Nasa loob kayo ng bahay ng mga knock. Ang kapal ng mukha ninyong umasta ng ganito. Galit na galit si Henry. Kanina lang, muntik ka nang pumatay sa harap ko. Tapos ngayon, inaatake mo na naman ang iba habang natutulog ako. Akala mo ba mas mataas ka pa sa batas? Mr. Knock, parang may kakaiba. Puna ni Spencer habang pinagmamasdan si Charlotte. Parang wala siya sa sarili. May sakit kaya siya, o baka may matinding emosyon na na-trigger. Masusing tiningnan ni Henry si Charlotte at napansin niyang may mali nga. Bago pa siya makapagsalita, nahulog si Cynthia mula sa kama at gumapang papalapit kay Henry. Nanginginig ang kamay niyang itinuro ang kanyang mukha habang umiiyak. Diyos ko! Kitang-kita ni Henry na kalahating bahagi ng karayom ay nakabaon sa mukha ni Cynthia. Halos wasak ang kalahati ng mukha niya. May dugo rin sa leeg niya. Gawa lahat ito ni Charlotte. Agad na umusbong ang matinding galit kay Henry. Napasigaw siya, sobra na ito. Mr. Knock, hindi po ninyo naiintindihan. Mr. Knock, ipagtanggol po ninyo si Miss Blackwood. Pinutol ng dalawang nurse si Mrs. Ralston bago siya makapagsalita. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 965. Ang dalawang nurse ay umiiyak habang nakaluhod sa sahig. Sinabi nila na si Miss Blackwood ay dapat gamutin ang sugat ni Mr. Zachary ngunit wala siya roon. Kaya nang makita niya si Miss Lindbergh na nakahiga sa kama at puno ng dugo ang katawan, sinubukan niyang linisin ang mga sugat nito. Hindi niya inaasahan na siya ay aatakihin ng ganoon ni Miss Lindbergh. Buti na lang at dumating ang mga tao sa tamang oras. Kung hindi, baka namatay na si Miss Blackwood. Napakasama raw ni Miss Lindbergh dahil itinarak niya ng buo ang karayom sa mukha ni Miss Blackwood. Para bang gusto nitong sirain ang mukha ng dalaga. Napakaganda raw ni Miss Blackwood at paano pa raw siya makakaharap ng ibang tao kung ang kalahati ng kanyang mukha ay wasak na. Ano raw ba ang kasalanan ni Miss Blackwood? Dumating lang naman siya para gamutin si Mr. Zachary at si Miss Elisa. Bakit daw patuloy siyang inaapi ni Miss Lindbergh? Bakit kailangan pa siyang patayin? Napakalupit daw niya. Noong hindi maganda ang pakiramdam ni Miss Elisa, si Miss Blackwood ay nanatili sa ospital upang alagaan ito kahit na siya mismo ay may sugat din. Nawalan pa siya ng malay sa labas ng kwarto. At noong nahulog mula sa hagdan sina Mr. Jameson at Miss Elisa, agad raw na tumakbo si Miss Blackwood upang sagipin sila kahit na siya ay nasaktan din. Si Miss Blackwood daw ay tapat na nag-alaga sa pamilya Knock at ibinigay ang lahat ng kanyang malasakit. Ngunit paulit-ulit siyang inaapi sa loob ng mansyon. Ngayon, muntik pa raw siyang mamatay. Paano ninyo raw natitiis iyon? Ang dalawa ay nag-iyakan at sunod-sunod na nagreklamo, para bang si Cynthia na ang pinakaapi na tao sa buong mundo. Kung sino man ang hindi nakakaalam ng katotohanan, tiyak na maaawa sa kanya. Napanganga si Mrs. Ralston sa kanilang reaksyon at hindi agad makaimik. Mr. Knock, sa sandaling iyon,
dumating si Taylor at nakita ang kalagayan ng kanyang anak. Naiyak siya. Kung hindi raw ipagtatanggol ni Mr. Noct ang kanyang anak at siya, mas mabuting mamatay na lang daw siya sa kahihiyan. Napakasama raw ng lahat ng ito. Nagngingit-ngit si Henry at itinuro si Charlotte habang galit na sumigaw. Palayasin ang babaeng baliw na ito at huwag nang hayaang muling makapasok sa mansyon ng Noct. Oo, hawak ng mga bodyguard ang kadena sa palso ni Charlotte at pilit siyang hinihila palabas. Kumukulog sa labas. Masakit ang ulo ni Charlotte. Patuloy siyang nagpupumiglas at lumalaban na parang isang babaeng leon na pinakawalan. Hindi siya mapigil ng mga bodyguard. Kumaway si Henry at agad namang sumugod ang iba pang mga bodyguard. Nakipagbakbakan si Charlotte sa kanila. Napakatindi ng eksena. Napansin ni Spencer na parang may kakaiba kay Charlotte kaya agad siyang nagbabala. Mr. Noct, parang may mali. Bago pa man matapos ni Spencer ang kanyang sinasabi, biglang sumugod si Charlotte at sinakaw si Henry. Matandang uod, papatayin kita. Napanganga si Henry sa gulat. Agad siyang pinigilan ni Spencer ngunit itinumbo siya ni Charlotte sa sahig. Sa sandaling iyon, muntik nang mahulog ang wheelchair ni Henry sa hagdan. Napatigil at halos hindi na makahinga ang lahat sa nakita. Sa kritikal na sandaling iyon, may isang taong biglang sumugod at hinarang ang wheelchair. Itinulak ni Zachary pabalik ang wheelchair ni Henry at niyakap si Charlotte ng mahigpit upang pigilan ang kanyang pagkaulol. Samantala, sinusubukan pa rin ng mga bodyguard na lumapit upang dakpin si Charlotte. Ngunit galit na sumigaw si Zachary. Lumayas kayo. Nagpaurong ang mga bodyguard sa lakas ng kanyang dating. Hindi sila naglakas loob na lumapit pa. Sumenya si Cynthia sa mga nurse. Agad silang gumapang palapit at nagsumbong. Mr. Zachary, inapi ng babaeng ito si Miss Blackwood kanina. Magsalita pa kayo ng isa pang salita at puputulan ko ang inyong mga dila. Tiningnan sila ni Zachary ng masama, pati na rin si Cynthia. Nang inag si Cynthia sa takot. Sa sobrang kaba, bumagsak siya sa sahig. Sira na raw sa ulo ang babae. Napakalaking kahihiyan na raw nito. Sa wakas, natauhan si Henry at muling sumigaw. Itapon ang babaeng iyan. Tama na. Sa wakas, sumabog sa galit si Zachary. Bahay ko ito. Ako ang may huling desisyon. Kung ayaw ninyo sa kalakaran dito, malaya kayong umalis. Kung mananatili kayo, tumahimik na lang at huwag makialam sa kahit anong bagay. Zachary, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa ninyo? Sigaw ni Zachary, na punong-puno ng galit. Kasabay nito, dumura siya ng dugo. Mr. Noct, Mr. Zachary, nagulat ang lahat nang makita si Zachary na sumusuka ng dugo. Hindi pa tuluyang gumagaling si Zachary mula sa lason ng ahas, at pinipilit niya lang na itago ito. Bukod pa roon, sobrang pagod na rin siya sa walang katapusang gawain itong mga nakaraang araw. Akala niya ay maayos na ang lahat, pero bigla namang dumating si Henry at muling pinalala ang gulo sa pagitan nila ni Charlotte. Dahil dito, mas lalo pang lumala ang pisikal at emosyonal na paghihirap ni Zachary. Anong nangyari sa kanya? Hindi alam ni Henry na nalason si Zachary ng ahas. Itinago ito ng lahat sa kanya para hindi siya mag-alala. Bilasan niyo, tawagin si Reyna. Tumigil kayo, sigaw ni Zachary sa inis. Kung ayaw niyong mamatay ako, tigilan niyo na ang pakikialam. Paanong nasabi mo yan? Mr. Noct. Napabangon si Spencer kahit masakit pa ang baywang niya. Tara na tayo sa ibaba. Hayaan mo nang si Mr. Zachary ang humawak sa sitwasyon. Kahit ikaw, kakampi ka sa kanya. Galit na sabi ni Henry. Kasalanan ito ng babaeng iyon mula sa pamilya Lindbergh. Wala na siyang ginawa kundi pasakita ng mga tao sa Noct residence. Tignan mo ang ginawa niya kay Cynthia. Sa mga oras na iyon, si Cynthia ay nakaupo pa rin sa sahig, umiiyak ng sobra. Ako na ang bahala dyan, sigaw ni Zachary habang yakap si Charlotte na nagwawala pa rin. Lahat kayo, lumayas kayo sa paningin ko. Ikaw, galit na galit si Henry pero hindi niya kayang tiisin ang paghihirap ni Zachary. Sa huli, napilitan siyang magparaya. Kung hindi mo ito maaayos ngayong gabi, ako na ang bahala bukas. Tama na, wika ni Spencer habang tinapik si Henry. Tayong lahat ay umalis muna sabay tingin kay Taylor. Mr. Blackwood, pakibaba si Cynthia.
Pero, wala na ring nagawa si Taylor nang makita niyang sumuko na rin si Henry. Kaya't dahan-dahan niyang inalalayan si Cynthia palabas. Sinong may lakas ng loob na gapusan siya? Kalaganyo siya ngayon din. Nang makita ni Zachary na nakagapos ang kamay at paa ni Charlotte, muling sumiklab ang galit niya. Agad namang nilapitan ng mga bodyguard si Charlotte at tinanggal ang mga kadena. Sa sunod na segundo, sinipa sila ni Charlotte ng malakas. Agad siyang niyakap ni Zachary para pigilan siya at pilit siyang dinala pabalik sa kwarto. Pero patuloy pa rin ang pagwawala ni Charlotte. Sa huli, wala nang nagawa si Zachary kundi pukpukan siya sa ulo para mahimasmasan. Mr. Zachary, pumasok si Mrs. Ralston at sinimulang ayusin ang magulong kwarto. Wala naman pong kasalanan si Miss Lindbergh. Si Miss Blackwood po ang pumasok ng kusa at ang karayom ay sa kanya talaga. Sinabi niyang gagamutin daw si Miss Lindbergh pero sa totoo lang. Alam ko, sagot ni Zachary habang mariing nakakagat ang labi. Gusto ko sanang hintayin siyang ilabas ang tunay niyang kulay. Pero mukhang hindi na natin yun mahihintay pa. Natigilan si Mrs. Ralston sa sinabi ni Zachary. Akala ng lahat ay bulag na bulag siya sa pamilya Blackwood. Doon lang niya na-realize na alam na pala ni Zachary ang lahat simula't simula pa. Itigil mo na ang pag-iisip tungkol dito, at huwag mo na rin pag-usapan. Pakicheck ang mga bata. Ayokong malaman nila ang nangyari. At huwag mo silang idamay. Opo, naiintindihan ko. Mrs. Ralston, seryosong paalala ni Zachary. Ikaw ang tagapamahala rito at isang iginagalang na nakatatanda. Bukod kay Mr. Spencer, ikaw na sana ang manguna rito. Huwag mong hayaan na apihin ka ng mga tagalabas. Opo, sagot ni Mrs. Ralston habang agad na tumindig ng maayos. Maaari ka nang umalis, muling utos ni Zachary. Dahan-daang isinara ni Mrs. Ralston ang pinto at umalis. Tahimik na tinitigan ni Zachary si Charlotte na walang malay habang ang kanyang mga mata ay puno ng guilt. Habang pinupunasan niya ang dugo sa mukha nito, mahina niyang bulong, hindi ko nahahayaang saktan ka ng kahit sino pa. Pangako ko yan. Inihatid ni Taylor si Cynthia pabalik sa kwarto habang takot na nagtanong, anong nangyari? Bakit ka na naman inaaway niya? Hindi ba sinabi ko na? Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, napahinto siya sa nakita. Diyos ko Cynthia, ang mukha mo. Automatikong hinawakan ni Cynthia ang kanyang mukha at naramdaman niyang may umaagos. Sa sobrang takot, tumakbo siya sa salamin para tingnan ang kanyang mukha. Makalipas ang isang segundo, bumagsak siya sa sahig at nagsimulang manginig ng matindi. Anong nangyayari? Napaatras din sa takot ang dalawang nurse sa loob ng kwarto. Sa mga sandaling iyon, ang bahagi ng kanyang mukha na tinusok ng karayom ay mabilis na nabubulok habang umaagos ang nana. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mapigil ang tanungin ni Taylor dahil sa sobrang pagkabahala. Baka naman may lason ang karayom. Hindi ba ito ang karayom mo? Agad niyang nakilala na ito nga ang medikal na karayom ni Cynthia. Sa isang iglap, naalala niya ang nangyari. Mukhang sinubukan ni Cynthia na patayin si Charlotte habang ito ay malubhang sugatan. Pero sino bang mag-aakala na siya mismo ang matutusok ni Charlotte gamit ang sarili niyang karayom? Dali, kunin mo ang medical kit number 1, sinyos ni Cynthia na puno ng kaba. Agad namang hinanap ng nurse ang kit at ibinigay sa kanya. Nagmamadaling naghalukay si Cynthia sa kahon at kinuha ang isang bote ng gamot. Ngunit habang papahid pa lang siya nito, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Kasunod noon, narinig ang boses ni Spencer. Cynthia, narito si Ginoong Knock para makita ka. Pwede ka ba ngayon? Halos mabaliw na si Cynthia. Papahid pa lang ako ng gamot, nauubusan na ako ng oras. Lalong lumalala ang nabubulok na parte. Anong ginagawa ni Mr. Knock dito ngayon? Nagbigay siya ng sinyas sa nurse para tanggihan si Henry. Pero biglang nagsalita si Taylor. Walang problema, bigyan niyo lang kami ng sandali. Pagkasabi noon, nagbigay siya ng sinyas kay Cynthia para ayusin ang sarili. Labis na naiinis si Cynthia sa katangahan ng kanyang ama. Pero sa mga sandaling iyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ito. Walang magawa, nagsuot siya ng mask at itinago ang medical kit. Binuksan ni Taylor ang pinto at magalang na tinanggap si Henry. Mr. Knock, ano pong maipaglilingkod namin sa inyo sa ganitong oras?
Narito ako para makita si Cynthia. Matapos masaksihan si Cynthia na halos mamatay dahil kay Charlotte, labis ang naramdaman niyang pagkakasala. Kaya dumalaw siya para aliwin ito. Nakasandal si Cynthia sa sofa. Sinubukan niyang bumangon pero nanghihina siya. Kaya agad siyang inalaya ng nurse. Lolo, sinyas ni Cynthia. Cynthia, kumusta ka? Malubha ba ang pinsala mo? Tanong ni Henry na puno ng pag-aalala. Yumuko lang si Cynthia at walang imak habang dahan daw ang bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha. May utang na loob sa'yo ang pamilya Knock. Kami ay nagkamali sa'yo. Habang naaalala ang kalupitang ginawa ni Charlotte, kinagat ni Henry ang labi niya sa galit. Noon, naaawa pa ako sa kanya kasi akala ko kasalanan ko kung bakit siya at si Aling Berry ay nauwi sa ganon. Pero ngayon, hindi nakatanggap-tanggap ang kabaliwan niya. Tama, hindi talaga katanggap-tanggap, sabay tapak ni Taylor sa sahig sa inis. Marahil nalaman niyang si Cynthia ang pumalit sa kanya 2 taon na ang nakalipas. Kaya gusto siyang gantihan at saktan. Bigla namang umiyak ng malakas si Cynthia habang sinyas ng sinyas. Ang totoo, pinayuhan na ako ni Daddy na umuwi. Pero nag-aalala ako kay Ellie na may sakit at kay Zachary na nalason. Kapag umalis ako ngayon, baka mapahamak sila. Kaya isinugol ko na lang ang lahat at nanatili. Pero sino bang mag-aakala na si Miss Lindbergh ay hindi titigil hanggat hindi ako pinapatay? Ano, nalason si Zachary? Agad na naging seryoso ang mukha ni Henry. Paano siya nalason? Akala ko minor injury lang. Hindi niyo po ba alam? Sinyas ni Cynthia na puno ng kaba. Nilason ni Danrick si Ellie at nanganganib ang buhay niya. Sinugod siya ni Zachary para ipagtanggol si Ellie, pero nagpakawala siya ng ahas at kinagat si Zachary. Halos mamatay din siya. Sa mga sandaling iyon, todo iling si Spencer, pilit na pinapahinto si Cynthia sa pagsasalita. Pero binaliwala lang siya nito. Kaya pala walang lagnat si Ellie, kundi nalason siya. Si Zachary rin. Namutla si Henry habang nagngangalit sa galit. Spencer, halika rito. Si Spencer, na nakatayo sa likod ni Henry, ay tumingin ng masama kay Cynthia bago lumapit kay Henry at humingi ng paumanhin. Pasensya na po, Ginoong Knock. Nagsinungaling po ako sa inyo. Hayop ka. Galit na hinampes siya ni Henry gamit ang kanyang tungkod. Sabihin mo ngayon, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Cynthia? Nag-isip muna si Spencer bago maingat na nagsalita. Si Danrick po talaga ang nagpakagat ng ahas kay Ginoong Zachary. Pero tungkol kay Ellie, kahit siya po ang pangunahing pinaghihinalaan, wala pa pong matibay na ebidensya. Patuloy pa pong iniimbestigahan ni Ginoong Zachary. Ang galing ng pagkakasabi mo. Bigla namang sumabat si Taylor. Narinig ko kay Ben na nalason si Ellie habang nasa piling siya ni Charlotte. Kung hindi si Danrick, edi si Charlotte. Daddy, anong pinagsasabi mo? Agad na pinigil ni Cynthia si Taylor gamit ang kanyang sinyas. Kahit masama pa ang isang tigre, hindi niya kakainin ang kanyang anak. Paano magagawang sakta ni Ginang Lindbergh ang sarili niyang anak? Anak ko naman, muntik ka nang mapatay ng 2 beses ngayon, tapos ipinagtatanggol mo pa rin siya. Galit na sagot ni Taylor. Nagbibigay lang ako ng makatwirang paliwanag, sinyas ni Cynthia. Cynthia, masyado kang mabait. Matigas ang mukha ni Henry. Matapos magkasakit si Ellie, nagkaroon ng karapatang bumalik si Charlotte sa pamilya Knock. Ngayon, sa tingin ko, may punto si Taylor. Hindi yun maaaring mangyari. Ginoong Knock, mahal na mahal ni Ginang Lindbergh ang kanyang anak. Tumahimik ka nga, pasigaw na sigaw ni Henry, sobra ang galit. Paano mong nagawang itago sa akin ang ganitong importanteng bagay? Gusto mo rin ba akong mamatay sa galit? Napayuko si Spencer at hindi na muling nagsalita. Hindi ko dapat minamaliit si Danrick. Habang mas iniisip ni Henry, lalo siyang nagagalit. Binago niya si Charlotte at pinuno ito ng galit. Pagkatapos, pinabalik niya ito para manggulo sa pamilya Knock. Ngayon, bulag na si Zachary sa pag-ibig. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyang masira si Zachary dahil sa bruha na iyon. Hindi maaari. Paalisin ko na siya ngayon. Baka mahuli na ang lahat kung masira ang buong pamilya. Pati ang 3 apo ko, madadami. Pagkasabi nito, galit niyang itinulak ang kanyang wheelchair papalabas. Ginoong Knock, kumalma po kayo. Huwag kayong gumawa ng marahas na hakbang.
Agad siyang pinigil ni Spencer. Nangako na po kayo kay Ginoong Zachary na siya ang bahala ngayong gabi. Mas mabuting huwag muna kayong makialam. Tigil-tigilan mo ako, ilabas mo na ako ngayon. Habang nagwawala si Henry, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Zachary. Sandaling napatigil ang lahat, si Spencer ang unang umakto. Ginoong Zachary, bakit po kayo nandito? Alam ko pong hindi makatulog ng maayos si Lolo nitong mga gabi, kaya dumaan ako para kumustahin. Isinara niya ang pinto at dahan daw ang lumapit. Nagmamalinis ka pa. Handa na sanang pag-alitan ni Henry si Zachary, pero tapik ni Spencer sa balikat niya ang pumihil dito. Nang makita ni Henry ang mga sugat sa katawan ni Zachary, napigilan niyang ibulalas ang kanyang galit. Zachary, umupo ka, agad na bati ni Taylor. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zachary kay Cynthia habang nakatingin sa kanyang mga mata. Umiling si Cynthia, punong-puno pa rin ng luha ang kanyang mga mata. Napakalungkot ng kanyang hitsura na kahit sino ay maaawa. Patawad, inakbayan ni Zachary si Cynthia. Inayos ko na, aalis na ang babaeng baliw na iyon bukas ng hapon. Talaga ba? Halos hindi mapigil ang ipakita ni Taylor ang tuwa nang marinig ito. Agad din niyang napansin ang hindi tamang reaksyon niya. Aalisin mo lang siya. Pagsabat ni Henry na galit pa rin. Tingnan mo si Cynthia, muntik nang mapilayan ang leeg niya, tapos tinusok pa ang mukha. Hindi pa natin alam kung masisira na ang itsura niya. Hayaan mong tingnan ko, malala ba ang sugat mo? Inabot ni Zachary ang kamay para alisin ang mask ni Cynthia. Agad lumayo si Cynthia at umatras ng ilang hakbang. Hindi ko pa natatanggal ang karayom. Pangit ang itsura ko ngayon. Ayokong gulatin ka. Ayos lang. Kahit ano pa ang hitsura mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Malumanay na sabi ni Zachary. Patingin, kung malala ito, ipapatawag ko agad si Reyna para gamutin ka. Hindi na kailangan. Talagang pangit ako ngayon. Umiling si Cynthia na tila di kumpiyansa habang nagsesenyas. Cynthia, alisin mo na at ipakita mo kay Zachary. Biglang lumapit si Taylor at mabilis na inalis ang mask ni Cynthia. Sa isang iglap, nabigla ang lahat ng nasa silid nang makita ang mukha ni Cynthia. Hindi nila inasahang ganun ito kalala. Paano nangyari ito? Gulat na tanong ni Henry. May lason ba ang karayom? Masinsina na tiningnan ni Spencer at sinabing, siguro nga. Napayuko si Cynthia sa hiya, tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Dalubhasa sa lason ang pamilya Lindbergh, at si Danrick ay bihasa sa paggamit nito. Emosyonal na wika ni Taylor. Una nilang nilason si Ellie, pagkatapos ginamit ang makamandag na ahas kay Zachary. Ngayon naman, tinusok nila si Cynthia ng lason sa karayom. Sobrang kabaliwan na ito. Sumulyap si Spencer sa kanya pero wala nang sinabi. Hindi ko akalaing naging ganun kasama si Charlotte. Nanginginig si Henry sa matinding galit. Zachary, kita mo, hindi mapagkakatiwalaan ang babaeng iyon. Ibig mo bang sabihin Mr. Blackwood ay si Charlotte ang may-ari ng karayom? Tinitigan ni Zachary ang mukha ni Cynthia. Wala akong matandaang may ganitong gamit si Charlotte. Pero si Cynthia, madalas gumagamit ng karayom. Hindi kay Miss Blackwood ang karayom. Biglang sumabat ang isa sa mga nurse. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Cynthia ang karayom. Umiiyak si Cynthia habang nagsesenyas. Gusto ko lang sanang gamutin ang sugat niya. Pero biglang kumulog, nagising siya at nanlilisik ang mata. Pagkatapos, bigla siyang umatake sa akin at tinusok ako gamit ang karayom. Ginamit ba niya ang karayom para saktan ka? Sumeryosong tingin ni Zachary. Pero bakit sinabi ni Mrs. Ralston na ikaw ang tumusok kay Charlotte? Hindi totoo yun. Wala akong dalang karayom. Agad na paliwanag ni Cynthia sa pamamagitan ng sinyas. Gusto ko lang tingnan ang sugat niya. Wala akong hawak na kahit ano. Nasa akin pa ang medical kit noon, dagdag ng nurse. Wala namang dala si Miss Blackwood. Tama, sumang-ayon din ang isa pang nurse. Nasa malayo si Mrs. Ralston noon, nasa may pintuan siya. Madilim din sa silid. Paano niya makikita kung ano ang hawak ni Miss Blackwood? Siguro nga, mahinang tango ni Zachary. Hindi rin kasi malinaw ang paningin ni Mrs. Ralston. Tinitigan siya ni Spencer ng may halong emosyon. Ibig sabihin, kay Charlotte nga ang karayom na ito, muling sabi ni Henry sa malamig na tono.
Hindi natin pwedeng baliwalain ito. Paano kung tuluyan ng masira ang mukha ni Cynthia? Anong gusto mong gawin? Binalik ni Zachary ang tanong kay Henry. Napatahimik si Henry. Kung ayusin natin ito sa pribado, baka hanapin tayo ng pamilya Lindbergh. Kung isusumbong naman sa pulis, paano natin ipapaliwanag sa tatlong bata? Wag na lang, pahayag ni Cynthia habang umiiyak at nagsesenyas. Isa siyang ina ng 3, at anak siya ng pamilya Lindbergh. Hindi kayang banggain ng pamilya Blackwood ang pamilya nila. Ayoko ring mahirapan si Lolo at si Zachary. Pero tingnan mo ang ginawa niya sa iyo. Napaluhan na si Taylor. Kasalanan ko lahat ito. Hindi kita naprotektahan. Bago pa makapagsalita si Henry, muling nagsalita si Zachary. May pagkakautang sa iyo ang pamilya Noct, at babawi kami. Para maiwasan ang gulo, ipapadala ko na siya bukas. Matapos mag-alinlangan, kinuha ni Zachary ang kanyang telepono. Ngayon, dalhin na natin siya sa ospital. Kabanata 970. Ayos lang. Pinigilan agad ni Cynthia si Zachary gamit ang kanyang sign language. Marunong din naman akong gumamot ng lason. Hayaan mo muna akong subukang gamutin ito. Sige, tumango si Zachary ng bahagya. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Salamat. Sa loob-loob ni Cynthia ay sumisigaw siya ng desperado. Umalis na kayong lahat, kailangan ko na ang gamot ko. Mauuna na ako, gabi na rin. Marahang tinapik sa balikat ni Zachary si Cynthia. Magpahinga ka na. Pagkatapos, hinarap din niya si Henry. Lolo, bumalik ka na rin sa kwarto mo. Huwag mo na siyang guluhin. Pagkasabi niyon, umalis na si Zachary. Habang pinagmamasdan ni Henry ang papalayong likuran ni Zachary, nakaramdam siya ng kakaiba. Ngayon lang siya naging ganito kabait makipag-usap sa akin. Ngunit agad din niyang iniwaksi iyon at ibinaling ang tingin kay Cynthia. Tama siya, babawiin namin ito sa'yo. Salamat, Ginoong Henry. Lumuha si Cynthia habang nagpapasalamat. Ginoong Noct, alam mo na rin naman ito. Wala nang ibang hinihiling si Cynthia kundi ang mapang-asawa si Zachary. Wasto at tamang pahayag ni Taylor. Matagal na rin namang maayos ang samahan ni Zachary at Cynthia. Kung hindi lang dahil sa babaeng iyon, malamang ay engaged na sila ngayon. Nabanggit mo na iyan sa ospital. Kumunot ang noo ni Henry. Kahit mukhang malamig si Zachary, malaki ang pagpapahalaga niya sa relasyon. Nanay pa rin ng mga bata ang babaeng iyon. Hindi basta-basta mabubura iyan. At sa nararamdaman niya para sa kanya, siguradong magkakagulo at magkakakonekta pa rin sila. Pero ngayong nandito na ako, babantayan ko na siya. Huwag kayong mag-alala. Aayusin ko agad ang kasalang ito. Mabuti kung ganoon, mabuti. Tumango si Taylor. Sasamahan na rin kita palabas. Hindi na kailangan. Manatili ka na muna kay Cynthia. Pagkasabi niyon, itinulak ni Spencer ang wheelchair ni Henry palabas. Sa loob ng kwarto, agad pinasara ni Cynthia ang pinto at ipinablock ito sa mga nurse. Pagkatapos, sinimulan nilang tanggalin ang karayom at ipahid ang gamot sa mukha niya. Nanginginig ang kanyang katawan sa tindi ng sakit habang umaagos ang kanyang luha. Sa sobrang hapdi ay muntik nang mapunit ng kanyang mga daliri ang kanyang suot. Masakit para kay Taylor ang makitang ganito si Cynthia. Cynthia, patawarin mo ako kung kailangan mong danasin ito. Pero naniniwala akong mahal ka pa rin ni Zachary. At pumayag na rin si Ginoong Noct sa kasal ninyo. Malapit na itong matupad. Walang pakialam si Cynthia sa mga sinabi ni Taylor, dahil abala siyang tinitingnan ang kanyang mukha sa salamin. Halos kalahati ng mukha niya ay nabubulok na, at patuloy pa rin sa pagkalat ang lason. Napaatras siya sa sobrang takot. Mukhang hindi maganda, Miss Blackwood. Napansin ng nurse na wala pa ring pagbabago kahit pinahiran na ng gamot. Maaaring huli na tayo, o masyadong malalim ang tusok ng karayom. Parang hindi na gumagana ang antidote. Ano, paanong nangyari iyon? Napahinto ang puso ni Taylor sa kaba. Kung masira ang mukha mo, siguradong iiwan ka na ni Zachary. Pipi ka na nga, tapos ngayon pa ito. Bago pa niya matapos ang sasabihin, tiningnan siya ni Cynthia ng matalim. Agad niyang binago ang tono. Cynthia, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ang iniisip mo lang ay ang interes ng pamilya natin. Hindi mo talaga ako iniintindi.
Galit na sinyas ni Cynthia. Hindi ganon. Tama na. Wala na akong ganang makipag-usap. Kontakin mo na si Freya. Sabihin mong kumuha ng ilang gamot mula sa laboratorio ko. Isinulat niya sa papel ang pangalan ng laboratorio at iniabot ito kay Taylor. Bilasan mo. Sige. Aasikasuhin ko agad. Nagmadaling lumabas si Taylor ng kwarto. Anong gagawin natin? Masyado nang malalim ang sugat. Kung hindi natin ito magagamot ngayon, lalala pa ito. Babala ng nurse sa nerbiyos na tinig. Ipagpatuloy lang ang paglalagay ng antidote. Subukan nating pigilan muna. Habang isinasalat ni Cynthia ang gamot sa mukha, halos ikamatay niya ang sakit. Bigla niyang naalala ang hitsura ni Charlotte habang itinusok ang karayom sa kanyang mukha. Charlotte Lindbergh, hindi kita palalagpasin. Papatayin kita.